Ayon kay Vice President Sara Duterte, hindi nangangahulugan na kung ano ang paniniwala ng mga House Prosecutor ay siya ring paniniwala ng buong bayan. Ito ay kaugnay sa mga bagong pangalan na sinasabing tumanggap ng confidential funds mula sa Office of the Vice President at Department of Education. Sabi ng House Prosecutors, lalo raw tumitibay ang ebidensya laban kay Vice President Sara Duterte sa issue ng confidential funds. Yan ang ipinunto ni Representative Isabel Maria Zamora, isa sa House Prosecutors, matapos lumutang ang panibagong grupo ng mga peking pangalan na benepisyaryo umano ng confidential funds ng Office of the Vice President at Department of Education. Ngunit para kay VP Sara, hindi ito batayan ng katotohanan. Yun ang mga paniniwala nila. So, pabayaan na natin sila sa kanilang guni-guni. Kaya nga po. Yung paniniwala nila ay paniniwala din ng buong bayan. Sa kabila ng mga pag-atake sa kanya, sinabi ni VP Sara na nagbunga ito ng mas malalim na ugnayan sa pagitan niya at kapatid niyang si Kitty. I'm blessed because I gained a sister with what happened to me after the attacks, the confidential funds attacks, the impeachment, and we have a relationship now. I have a relationship with Kitty, and I'm happy now. Si VP Sara ay kasalukuyan pa rin nasa The Hague, Netherlands upang asikasuhin ang depensa ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa kasong Crimes Against Humanity na isinampa laban sa kanya sa International Criminal Court o ICC. Aniya, may hinihintay na lamang siyang isang dokumento bago matapos ang kanyang trabaho sa Netherlands. Pag dumating na yung documents, pwede na ako. Dagdag pa ni VP Sara, may dalawa ng abogadong kasama si Attorney Nicholas Kaufman sa legal team ni PRRD. Ngunit patuloy pa rin silang naghahanap ng karagdagang mga eksperto sa batas. And they're interviewing other lawyers as we speak. So hopefully, before I leave, that team is already complete. But at the moment, no, it's not complete. Pinag-aaralan na ng legal team ni dating Pangulong Duterte ang posibilidad ng pag-apply ng interim release habang nililitis ang kaso. Ngunit ayon kay VP Sara, may pangamba siyang dala sakaling makauwi sa Pilipinas ang kanyang ama. I fear for his life in the Philippines. But we follow what the client wants, what President Duterte wants. And he wants to go home. To the Philippines. Yes. And everyone wants him Back. to go home to the Philippines. And the Buenos want him to go because they will be his mayor for the next Ano sa Filipino citizen? Sa kabila ng mga usapin hinggil sa posibleng pansamantalang paglaya ni PRRD, iginit ng Malacanang na hindi ito makikipagtulungan sa ICC. Ayon kay VP Sara, ang susunod na hakbang ay nakasalalay sa desisyon ng administrasyon, hindi sa pamilya o mamamayang Pilipino. Well, that is something that they have to think about. The administration has to think about what their next steps are. So, they should not ask the family, they should not ask the Filipino people on what their next steps are with regard to the talk on the return of former President Duterte to the Philippines. Maybe when they've decided, if ever they will decide what their next steps are, if ever it is even discussed inside the halls of the palace, they can tell us what their plans are. The government intends to do with the return of President Duterte. Ilang linggo na ang nakalipas mula nang ilagay sa kustodiya ng International Criminal Court o ICC si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Patuloy pa rin tumitindi ang panawagan mula sa iba't ibang sektor at panig ng mundo para maibalik na ang dating Pangulo sa Pilipinas. Ito ay para umano sa sariling bansa na harapin ni dating Pangulong Rodrigo Duterte ang mga kasong isinampa laban sa kanya. Habang papalapit po ang 2025 midterm elections, isang matinding hamon ang hinaharap ng mga botante. Paano pipiliin ang tunay na karapat-dapat na leader? Para kay dating Chief Presidential Legal Counsel Attorney Salvador Panelo, hindi dapat madala sa matatamis na pangako o emosyon,
kundi dapat ang pag-aaral o pag-aralang mabuti ang record at tunay na hangarin ng bawat kandidato. At ano naman kaya ang kanyang payo sa sambayanan? Alamin natin ang report ni Jane Conita. Nagbigay ng mahalagang paalala si dating Chief Presidential Legal Counsel Attorney Salvador Panelo sa mga botante na maging maingat at mapanuri sa pagpili ng mga pinuno para sa nalalapit na 2025 midterm elections. Binigyang diin niya na hindi dapat basta magpadala sa pangako ng mga kandidato, dapat busisiin ang kanilang record, kakayahan at tunay na hangarin sa paglilingkod. Kailangan pag-aralan nyo kung sino sa mga kandidato, lahat ng mga kandidato, pag-aralan nyo. Tingnan nyo ang record niyan, mga kwalifikasyon niyan. Tingnan nyo kung mga balat kayo yan, o ginagamit lang ang grupo. Ang grupo kung anumang grupo nila. Pinaalalahanan din ni Panelo ang mga botante na huwag magpadala sa emosyon. Ayon sa kanya, ang paggamit ng tamang pag-iisip at pagiging mapanuri ang susi upang makahanap ng mga lider na tunay na makikinabang ang bayan. Kaya pag-aralan nyo, hindi po pwedeng emosyon dito. Kaya tayo nagkakaloko-loko, hindi pwedeng emosyon. Kailangan matuwid, malumanay, malalim, ano pa, kailangan mapanuri ka. Kaya ano ang kailangan natin? Basta ako, Ipinunto rin ni Panelo na kabilang sa mga masusing nasuri at may napatunayang track record sa serbisyo ang mga kilalang kandidato tulad ni Pastor Apollo C. Kibuloy at iba pang pambato ng PDP laban. Binigyang diin niya na hindi dapat mag-alinlangan sa kanilang integridad at dedikasyon sa paglilingkod, lalo na sa kanilang malasakit at pagsisikap na matulungan ang kanilang mga nasasakupan. basta ako, Pastor Kibuloy, sasuri na ng gusto yan. Si Bato, nasuri na rin yan. Igo, Bongo, suring-suri na yan. Itong si Jimmy, mukhang nakikita mo na napakasipag na pinagtatanggol talaga, umiikot. Okay din yan. Sa huli, sinabi ni Panelo na bago magdesisyon sa pagboto, dapat maglaan ng oras upang masusing pag-aralan ang mga kandidato at kanilang mga plataporma upang makapagdesisyon ng tama at makatarungan para sa bansa. Walang paligoy-ligoy at diretsahang hinamon ni Atty. Ferdinand Topacio ang sino mang pumapabor sa iligal na pang-aresto kay dating Pangulong Duterte. Ayon kay Topacio, hindi lamang karapatan ng dating Pangulo ang nayurakan ng kasalukuyang gobyerno, kundi pati ang mismong konstitusyon ng Pilipinas. Ito po ay maliwanag na ito ay illegal, wala pong basihan, labag sa konstitusyon. At ito ay plain and simple kidnapping. At alam niyo po, kung sino nagsasabing hindi, hinahamon ko ng debate kahit kailan, kahit saan. At ipakikita ko kung paano ito ay talagang labag sa batas. Matatanda ang bumuhos ang kaliwat ka ng reklamo at pagkadismaya mula sa publiko laban sa pamahalaan, pulisya at iba pang law enforcement agencies matapos ang kontrobersyal na pagsuko ni Duterte sa poder ng International Criminal Court o ICC, at hindi lang sa Pilipinas dahil maging mga Pilipino sa ibang bansa at mga dayuhan ay nakisimpatya rin sa dating Pangulo. Patunay dito ang sabay-sabay na pakikiisa ng buong mundo sa kanyang ika-80 kaarawan, isang araw ng paninindigan laban sa kawalan ng hustisya, paglapastangan sa batas at pagsuko sa isang Pilipino na walang ibang ginawa kundi mapabuti ang bayan. At habang tumatagal ang laban ng mga Duterte sa The Hague, Netherlands, isang malinaw na mensahe ang ipinaabot ni Topacio sa sambayan ng Pilipino: bumoto ng tama at piliin ang nararapat na mga kandidato at sila ang mga kaalyado ng dating Pangulo. At isa sa kanyang partikular na ipinapakiusap ang matagal ng kaibigan at senatorial candidate na si Pastor Apollo C. Kibuloy na nagsilbi ring spiritual leader sa Duterte administration. Ako'y nakikiusap lamang po na lahat po ng mga kandidato na alam ni po ninyo na kaalyado ni Tatay Digong, at alam po ninyo na sila po ay sincero na ipagpapatuloy ang ipinaglalaban ni Tatay Digong. Yun po ang suportahan natin sa darating na eleksyon, at kasama na po dyan siyempre ang ating mahal na pastor. At hindi rin nagpahuli ang butihing pastor sa pagbibigay ng mensahe sa kaarawan ni dating Pangulong Duterte. Ayon kay Pastor Apollo C. Kibuloy, hindi nalalayo ang kanilang sinapit ng dating Pangulo, ngunit sa kabila ng lahat, nananatili silang matatag at tapat sa paglilingkod sa bayan at sa mamamayang Pilipino.